So, kamusta po ang week ninyo? Kamusta po ba? Ito po ba ay naging happy? Ang week nyo po ba ay naging punong-puno ng blessings? Ano po? Sa week nyo po ba kayo ay nag-enjoy? Amen? Ano po? Or baka po naman ang week po ninyo, nagkaroon po kayo ng problems. Ano po? Baka po sa week ninyo kayo po ay nakaranas ng kalungkutan. Or baka naman po sa week po ninyo nakaranas kayo ng stress. So po, sino po dito naging na-stress ngayong week? Amen. No, medyo ayaw nating sabihin kasi ayaw po natin ito eh. Ayaw natin ng stress. Meron ba dito gusto ma-stress? Wala. So ano po ang unang pumapasok sa isip nyo pag nakita nyo tong word na to? Ano po ang unang pumapasok sa isip nyo pag nakita ang word na stress? Ikaw. baka isipin nyo, nakaka-stress na. Yung katabi ko, nakaka-stress to eh. No? Baka naman po sana. No? So, nakaka-stress. No? Gusto po ba natin to? Ayaw natin. Ayaw natin. No? So ngayon, ano po ba ang kinai-stressan natin? No? And what makes you stress? No? Tanungin mo nga yung katabi mo, ba't ka ba stress? No? Hulaan ko po ang laman ng inyong isip. Naisip niyo po ba ang naiisip ko? Ba't po kaya tayo nasa-stress? Siguro ito, dahil po ba dito? Yun, yes. Yes, no, money. No, money. No, kaya po pala tayo nai-stress, no, dahil ba dito? No, kasi posible po na this week, no, marami tayong naubos na pera. No po, or di kaya naman, buti nga, may pera pa eh. May pera ka pa ba, kapatid? Meron, wala na. Meron, syempre, thank you, Lord. No? Siya ang magbibigay sa atin ng pera. Money is not a problem pagdating kay Lord. Amen, di ba po? So, kayang-kaya po tayong i-bless ng Lord yan. Pero, mga kapatid, ito po ang isa sa mga nakaka-stress sa atin, no? Pera. No po. Kaya naman ngayon, bibigyan ko po kayo na hindi pera. ng 3 dahilan, no? 3 R's that cause stress. Ano ba to? Yan. Una na po dyan yung ating responsibilities. No? May responsibility ka ba, kapatid? No? Lahat po tayo dito mayroong responsibilities. Saan man po tayo naroroon. No? Kung ikaw ay estudyante, may responsibility ka sa school. No? Kung ikaw ay parent, di ba, may responsibility ka sa bahay. No po, sa ating mga anak, kung may anak po kayo. Kung ikaw naman po ay working, tayo po ay nasa office, may responsibility tayo sa office at nakaka-stress. Tama po ba? No, may mga pagkakataon, hindi natin talaga maiwasan, nakaka-stress. Pangalawa, sa relationships natin. Na po, nai-stress ka ba sa friends mo? Kasi talagang mga tropa ko, mga best friend ko, nakaka-stress eh. O di kaya naman sa family nyo, no, sa bahay, nakaka-stress na tong kapatid ko. Itong pinsan ko na to, pambira, oh. Yung anak ko, nakaka-stress. No, nai-stress po ba kayo? No? Or di kaya naman, sa resources, no, yung napag-usapan natin kanina, nakaka-stress. No, lalo na kasi sa araw-araw, kagaya nitong paparating na week na to, iisipin na naman natin saan ba kukuha ng pambili ng needs natin, ng pagkain na kakainin namin ngayong linggo. No, iisipin natin eh. Kasi pag wala yun, paano na? Nakaka-stress. Nakaka-stress, di ba po? So, alam niyo po ba, na ito ang meaning ng stress, totoong meaning ng stress. It can be defined as a state of worry. Ngayon ba sa church, dumating ka dito, nag-aalala ka? Kung nag-aalala ka, kapatid, tama yung pinuntahan mo. Tama na nandito ka sa church ngayon. No? Kasi katatagpuin tayo ng Diyos. Amen? So, it is a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. It is a natural human response. Ito daw po yung natin, kumbaga, natural response. Saan daw po? That prompts us to address challenges and threats. No, may challenges po ba sa buhay? Yes, meron po. Nakakaranas tayo ng challenges, no po, lalo sa mga problema natin kasi nakaka-challenge. Paano ba to? Di ko siya kayang solusyonan. No, lalo na pag threats, yun na yung worst, wag naman po sana. Ito yung magdudulot ng kapahamakan sa atin. No po, in our lives. At sabi dito, everyone, pag sinabing everyone, kasali ka ba doon, kapatid? Amen. Kasali ba ako doon? Amen. Lahat po tayo kasali. Everyone experiences stress to some degree. Na po. So,
kapatid, tanungin na kita, stress ka ba ngayon? Yes, no po. Wala pong masama doon dahil it's normal to be stressed. No, kung ikaw ay stress ngayon or yung week mo, ikaw ay namroblema, marami kang iniisip, huwag kang mag-alala kapatid, normal yan. No, normal po na ma-stress tayo sa buhay. No po, at alam niyo po ba na hindi lang siya nakakasama sa atin? Kasi pakiramdam natin, pagka-stress, sinabing stress, ayaw ko niyan. Wag na lang. No, wag na lang. No, pero sabi po dito, nabasa ko sa internet, it helps you meet your daily challenges and motivates you. Wow, pambihira, may namomotivate pala sa stress. Meron palang tao na pag nasa-stress siya, mas ginaganahan siya. Ikaw ba yun, kapatid? And it motivates you to reach your goals, ultimately making you a smarter, happier, and healthier person. No, sino dito may goal sa buhay? Amen? Sino dito may pangarap sa buhay? Amen. No po? So kung may dreams ka, may goals ka, sasabihin ko sa iyo, kapatid, mas stress ka. No, mas stress po tayo. Kasi hindi pwedeng hindi eh. No? Talagang ando dun siya eh. No? Bakit po? Dahil it is essential to move forward. Stress is essential in moving forward. Para po tayo ay mag-grow sa buhay, essential po pala ang stress. No? Hindi pwedeng mawala yan. No? Totoo naman po. No? Sa ating, halimbawa po, sa pag-aaral, di ba, mag-high school ka, magka-college ka, hindi pwedeng wala noon. Sa trabaho, mapopromote ka, hindi pwedeng mawawalan ka ng stress. No? Baka nga dumagdag pa eh. Di ba po? And alam niyo po ba, na sa Bible, ayan, syempre pupunta po tayo sa Bible, si Elijah, kilala niyo po si Elijah. Even Elijah experienced stress. No po, si Elijah po ay isa pong prophet. And when we say prophet, propeta po, siya po ay malapit sa Diyos. No, siya po ay tagapaglingkod ng Diyos. Lagi niya pong kasama ang Diyos. Pero kahit na ganun, siya pa rin na po ay nakaranas ng stress. No? Grabe na po, no? Malapit na kay Lord yan, na-stress pa rin. Pero ang sinasabi po kasi natin dito, kahit na po ang mga Christian, sino po dito Christian? Amen, no? Kahit po Christians, mas stress pa din. No? Hindi po pwedeng mawala ang stress kasi pwedeng maisip natin, Christian na ako, yes, malapit na ako kay Lord, di na ako mas-stress. Or di kaya, si pastor, lagi siyang blessed, baka hindi na siya nasa-stress. Di ba po? Hindi po eh. No? Kahit po ang pastor natin, kahit sino po, nasa-stress pa din. No po? So basahin po natin ang kwento ni Elijah in 1 Kings 19, 2-3. Ang sabi po dito, so Jezebel sent this message to Elijah, may the gods strike me and even kill me, if by this time tomorrow, I have not killed you just as you killed them. No? So konting background lang po, ang nangyari po dito, dun po sa previous chapter, in chapter 18, si Prophet Elijah po ay naging victorious. No? Naging matagumpay po siya sa kanyang task, no? Or yung sa pinagawa sa kanya ni Lord na talunin yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagkaroon po ng battle laban sa mga taong sumasamba kay Baal. No po, at nanalo po sila Elijah doon, naging victorious sila doon, no? At yun po ay pinamunuan ni Prophet Elijah. At pagpunta dito sa chapter na to, ang sabi dito, ipapapatay kita, Elijah. Nakarinig po ng threat sa Elijah at pambira siya po ay na-stress. At yung stress po niya ay naging fear. Natakot po siya. No? And sabi po dito, I have not killed you just as you killed them. Sabi dito, Elijah was afraid and fled for his life. Tinakbuhan niya po kasi buhay na yung usapan eh. No? At malamang tayo rin po, baka ganito yung first initial response natin pagka narinig na, papapatay kita. Siyempre tayo po, matataranta tayo. At si Elijah, ganito ang nangyari sa kanya. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. So, alam niyo po, stress can become fear. Agree po ba kayo doon? Na yung stress natin, pwede po siyang maging takot. Bakit po? Kasi hindi natin alam yung kasunod eh. No, hindi natin alam yung po pwedeng mangyari. Kaya nga po natin siya inaalala. Kaya nga po tayo nai-stress kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyari. And it will immobilize you. Pag sinabi pong immobilize, hindi ganito pagagalawin. Para ka pong mapaparalyze, no po, dahil po dito sa stress. No? At
sobrang tindi po ng pwedeng maidulot nito sa atin. At po pwede pa tayong mawala sa sarili natin. Hindi natin maalala kung sino tayo. No, hindi natin maalala yung past na nangyari. No po, pwede tayong mawala sa senses natin. At dahil po dyan, ang pag-uusapan natin is we need to get back to our senses. Back to your senses. No po, bakit po? Kasi katulad ng nangyari kay Elijah, no po, kakagaling niya lang sa tagumpay. Kakagaling niya lang sa panalo. Pero pagdating dito sa chapter na to, siya po ay natakot agad. Siya po ay nawala sa tuliro, nawala siya sa isipan niya, sa sarili niya. Nakalimutan niya na kasama niya pala ang Diyos, hindi niya kailangang matakot. At minsan, ganun din po sa buhay natin, nakakalimutan natin kung sino tayo, nakakalimutan natin yung purpose natin, nakakalimutan natin para saan matong buhay na to, at nakakalimutan natin minsan ang Diyos. That's why we need to get back to our senses. Amen po ba doon? Amen. Gising pa. Yes. So, ano ba yung mga signs of being stressed? Paano ba natin malalaman na stress na ang isang tao? O, paano ba malalaman na baka mamaya yung katabi mo, stress na pala yan? No? Tingnan mo nga kung stress pa siya. Hindi naman, no? Hindi naman po. So, signs of being stressed. No? Una po, physically stressed. Diyan po pwede nating makita agad. Dahil kung siya po ay restless, walang pahinga, sino po dito ngayong week na to ay napuyat? Amen? Marami po ha. Sino po dito ngayong week na to ay hindi pinatulog ng problema sa gabi? Or wala na siyang pahinga, masyado nang busy. Sino dito busy ngayong week? I've had a busy week. No po? And hard to focus, madaling madistract. No, pagka siya ay kakausapin mo, minsan iba yung sagot, di ba? Or minsan hindi siya makatuon ng pansin dito sa isang bagay lang, marami siyang distraction sa buhay, and prone to body pain. Examples po niyan, headache, stomach pain, physically stress. And mentally stress. Being OA daw po. Sino dito OA? OA mo naman? So, sino dito OA o baka nonchalant ka lang, di ba? So, overthinker, ito po pala ay based sa isang study. So, being OA, overthinker, madalas iniisip natin yung worst possible outcome. Dahil hindi natin alam yung pwede mangyari, iniisip natin na baka mamaya ganito. For example, pagka sumakay ng bus or kahit saan man, eroplano, baka mamaya madisgrasya ako. Baka mamaya bumangga. Naku, baka mamaya manakawan ako, tago nga muna yung cellphone. Di ba? Overthinker, having anxiety or depression. So, masaklap na apektuhan yung emotions, no po. At ito favorite natin, financially stressed. No, na yung bulsa natin na yung stress din pala. At base din po sa study na to, in US statistics na po, pinag-aralan po na money is a major source of stress. Hindi lang po source, kundi major source. Na nasa stress ka dahil you are short or minsan wala ka ng resources sa buhay. No po, yan po ang signs of being stressed. And how can we get back to our senses? No, na paano ba tayo makaka-cope up dito sa stress na to na matauhan tayo na kaya mo yan? No, how can we get back? Una po, do not isolate yourself. Do not isolate yourself. Alam niyo po ba ibig sabihin nito? No po, isolating, ibinubukod mo yung sarili mo. No, basahin natin yung ginawa ni Elijah. Sabi dito, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Kung sino yung kasama niya lagi, kumbaga yun yung kanyang servant or personal assistant, iniwanan niya pa. No? At mas pinili niyang maging mapag-isa. Then he went on alone into the wilderness. Disyerto yung pupuntahan niya, mas pinili niyang maging mapag-isa. Traveling all day, he sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. No? Nako. Kapatid, napag-pray mo na ba yung ganyan? Napag-pray mo na ba na, Lord, sana mamatay na lang ako? O Lord, kunin mo na yung buhay ko. Nasa mo na ba yun? Matindi na to eh. No? Matindi na. Lord, sobra na. I've had enough, Lord. Lord, tapusin mo na lang. So grabe na yung dinulot kay Elijah. He isolated himself at ito naging resulta, negative thoughts. At sobrang down na siya. No? Bakit nga ba in-isolate ng tao ang kanyang sarili?
No, doon sa isolation na yon, posibleng magkaroon ng negative thoughts, pwede kang maging down dahil mag-isa ka lang eh. No, pinili mong ihiwalay yung sarili mo sa tao. Ayaw mo ng tao, ayaw mo sa tao, no? And ang sabi dito, ito po ang dahilan, it is a result of anxiety and depression, no po? 'Di ba? Kalungkutan, sobrang lungkot, 'di ba? Kaya minsan sa mga gatherings natin, sa mga siguro sa C2S or pwedeng sa family or sa friends, minsan mapapansin nyo, bakit wala si ganito? Bakit kaya hindi siya pumupunta? Bakit di na nagpapakita? Yun pala, po pwede, or madalas, mayroon palang pinagdadaanan, or ayun, nandun, malungkot eh. May problema. Ano po, yun po pala. And in that some individuals use it as a self-induced coping mechanism. Defense mechanism daw po siya na yun agad yung response ng tao tulad ni Elijah, nakarinig siya ng pwedeng magpa-stress sa kanya. Naku, alis nga muna ako. Ayoko muna. No? Ganun po ba tayo? To deal with excessive, sobra-sobra ng worry and avoid human interaction. Ayaw na sa tao. No? At posibleng tayo po ganun din, no? Minsan pag halimbawa pag Sunday, 'di ba? Uy, Sunday ngayon, dami kong problema. Ayoko muna sa tao, di muna ako mag-church. No? Minsan po ganun yung dahilan yung eksena eh. Pero kapatid, ikaw pinili mo mag-church ngayon. Amen. Sa kabila ng I don't know ano yung experience mo ngayon. Sa kabila ng lahat, nandito ka sa church at mapalad ka, nandito ka. Amen ba doon? Amen. So we are blessed that we're here at church. No po? And sabi dito sa Proverbs 18 verse 1, a man who isolates himself seeks his own desire. Pagka daw po nag-isolate tayo, sarili daw po natin iniisip natin. Yung mga sarili nating kagustuhan. He rages against all wise judgment. Wisdom po, tinatalikuran. Payo, advice, hindi tinatanggap. No, ganyan daw po ang example, malalaman natin, pag ina-isolate ng tao ang sarili niya. Ano? Ayoko, ito yung tama eh. Ano po? At ang worst, isolation is the worst possible counselor. Bakit po? Kasi ang tao, pagka po siya ay mag-isa, nakakagawa po siya ng sarili niyang prinsipyo, nakakagawa po siya ng mga sarili niyang ways na akala niya yun ang tama, na hindi naman po pala, no? Kanino po natin malalaman kung ano yung tama? Kay Lord. Di ba po? Saan po natin mababasa yung kanyang mga commandments, yung tamang gagawin natin? Saan po natin mababasa? Sa Bible, no po. And pagka po tayo ay nag-isolate, it can lead us to despair. No po? Despair na. Ang tao po, madalas napapahamak pagka na-isolate niya sarili niya. Nawawalan ng pag-asa, nada-down, may negative thoughts, and ikapapahamak lang natin yan, kapatid. It can lead us to despair. So, how can we get back to our senses? Ano nga po ulit? Yung una, huwag po tayong mag-isolate. Do not isolate yourself. And pangalawa po, you need some help. No, pwede bang sabihin sa katabi mo, you need some help? No, kailangan natin ng tulong. No, aminin naman natin at hindi, kailangan natin ng tulong. Tingnan po natin si Elijah. Ano po? Sabi dito, 1 Kings 19:5-7, then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. No? Si Lord, may pinadalang anghel. No? May pinadalang anghel si Lord na tumapik sa kanya. Bumangon ka at kumain. He looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. No, pambihira pagkagising niya may pagkain bigla doon tsaka tubig. Kalain mo yun. Nilayuan niya na nga yung tao, nilayuan niya na nga si Lord. Pero si Lord may malasakit pa rin sa kanya. Di po ba? Si Lord napakabuting niya po sa atin na kahit na ilayo natin yung sarili natin, may malasakit pa rin siya sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Pwede po ba nating sabihin ng malakas? God cares. He cares for you, He cares for us, He cares for everyone. Na po, kahit na po tayo ay stress, pinipili nating mag-isolate, talagang si Lord nandiyan para sa atin. Na po, and in the second time around, the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more or the journey ahead will be too much for you. Kumain ka pa, kailangan mo yan. Alam ni Lord yung pangailangan natin eh.
Di ba po? Alam ni Lord na kailangan mo yan. Alam ni Lord na hindi ka mabubuhay kung wala to. Sige, kumain ka pa. No? Nasa kabila ng stress. No? Alam ni Lord kung ano yung pangailangan natin. And alam niyo po ba na hindi lang si Lord yung pwedeng tumulong sa atin? No? Pwede rin tumulong sa atin, no? Pwede rin tumulong mga companions natin. And when we say companions, ito po yung mga tumutulong sa buhay natin. Sino-sino po yan? Siyempre, nandiyan po unang-unang ating family. No po, nandiyan po yung ating friends. Nandiyan po ang church. No po, nandiyan ang ating mga leaders. No? And ang sabi po ng National Library of Medicine, companionship plays a more important role in sustaining emotional well-being. No po, na ang companionship daw po ay nagdudulot ng maganda sa atin, lalo na sa emotional state. No, hindi tayo magiging malungkot, hindi tayo magiging lonely kung may companions tayo. Kaya kapatid, yung mga taong sumusuporta sa iyo, yung mga taong sumusuporta sa atin na nandiyan in highs and lows, no, meron man tayo o wala, pasalamatan natin sila. Thank you Lord sa buhay nila kasi andiyan sila para sa atin na yung tipong mangangamusta sa atin, no? Yung tipong magtatanong, uy, kailangan matulong? Dito ako. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila. At magpasalamat tayo sa kanila, no? Dahil nasusustain tayo dahil sa kanila. Di po ba? And ang sabi dito, biblical din po pala yan, no po, na two people are better off than one. For they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Imagine ikaw ay mapahamak mag-isa. Di ba po mahirap na? No? So kung ikaw ay may kasama, mas mapapadali ang buhay. No po, may kasamang tutulong sa'yo. No? Ngayon, sino yung nasa isip mong kasama mong tumutulong sa'yo? Di ba? So, two people are better than one. No? So blessed tayo dahil meron tayong sila. Blessed tayo dahil binigay sila ni Lord sa buhay natin at mapag-aagrihan natin to. Two heads are better than one. Amen. Amen. So, totoo naman, no? Sa buhay na to, mainam nang may kasama ka kaysa mag-isa ka lang. Kasi kung mag-isa ka lang, baka mapahamak pa tayo. No po? So, balik po tayo sa kwento ni Elijah. So, he got up and ate and drank and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. There he came to a cave where he spent the night. No? Wow. So alam niyo po, bukod sa kailangan natin ng tulong ng iba, kailangan din natin tulungan yung sarili natin. Do you agree po? Amen. No? Kailangan din po natin ng self-care. We need to help ourselves too. Kasi tingnan niyo po yung ginawa ni Elijah. No po? Siya po ay bumangon, kumain at uminom, bukod po doon. No? Siya po ay nag-travel, no? 40 days and 40 nights patungo dun sa pinapapuntahan sa kanya ni Lord. And he came to a cave. Tingnan niyo po, unti na siyang nabalik sa kanyang senses. Hindi na siya nagpunta sa desierto para dun matulog. Nagpunta na siya sa cave. No? May silong na, no? Hindi na ganun kainit where he spent the night. No po? So we need to help ourselves too. Pwede bang sabihin sa katabi mo, tulungan mo din sarili mo. Yan, tulungan mo din sarili mo. So, examples of self-care. Yeah, ito po mahalaga sa atin eh. No? Self-care, una na po dyan, spend time with yourself. No? Spend time with yourself. Now, lilinawin ko po iba po ito sa isolation. No? When we spend time with ourselves, hindi po natin ina-isolate yung sarili natin. Ano po yung gagawin natin dyan? No? Sa bakanting oras po natin, no? Maglaan tayo ng oras para sa sarili natin. Gari po kayo, nakakatulong po yan. No? Kasi dyan po tayo, una po, nakakapag-meditate, pwedeng ganun. Or yung mga hobbies natin, dyan natin nagagawa. Di ba po? Nanonood. Di ba? Sino dito mahilig manood ng series or movies? Di ba po? Di ba nakakawala siya ng stress? And bakit po hindi siya isolation? Dahil yung pangalawa, yan po, kailangan nating makipag-socialize with our loved ones din po. Kasi socializing with them, nagpapagaan ng buhay. No? Prioritize your health, kapatid. Prioritize your health. Kailangan kumain tayo ng tama, magkaroon tayo ng tamang oras ng tulog, no po? At huwag tayong magbisyo, prioritize your health. And lastly, gawin mong routine. No? Mag-exercise po tayo. No? Guilty. Karamihan guilty, no? Start a physical activity routine. Prioritize natin sarili din natin, no, kapatid. Kailangan din nating tulungan yung sarili natin. No, we need self-care.
Self-help, no po? To avoid stress, no? At para makabalik tayo dun sa senses natin, no? Nang ma-realize natin na, okay, ako lang din pala may problema. We need to get back to our senses. Paano nga po ulit? Ano yung una? How can we get back to our senses? Una po, wag po tayong mag-isolate. Tama po. Yun. At pangalawa, you need some help. No? Kailangan natin ng tulong. At pangatlo, last na po, be aware of God's direction. No? Be aware of God's direction. Tayo po ba, alam pa rin natin kung ano ang gusto ng Diyos? Kahit na tayo ay stress. Kapatid, ito ang pinakamahalaga. No? Talagang last but not the least. No? Na dapat ito yung pinaka-importante kaysa sa sarili natin. No po? Kaysa po dun sa mga taong nandiyan para sa atin. Pinakamahalaga at pinaka-importante ang Diyos. Mahalaga po na kahit tayo ay punong-puno ng problema, alam natin ang gusto ng Diyos. At kasama natin ang Diyos. No po? Dahil kung wala ang Diyos, ano sabi mo muna dito? But the Lord said to him, "What are you doing here, Elijah?" Tingnan niyo po, napansin ni Lord, Elijah, bakit ka nandito? Ba't ka nandito sa disyerto? Prophet ka, di ba? Ba't ka mag-isa? No? Kasi wala na siya sa sarili. Hindi niya na alam yung gagawin niya. Doon siya napunta. Narinig niya lang yung threat, di ba? Na-stress siya, natakot siya, dito siya napunta, nawala siya sa sarili niya. No? And we are losing track when we're not on our senses. Naliligaw po tayo, mga kapatid, ng pagwala ang Diyos sa buhay natin. Pag wala ka sa sarili mo, yung landas na tinatahak mo, minsan hindi tayo aware, hindi na pala yun yung gusto ng Diyos. Minsan akala natin yun na yung tamang landas, hindi pala. Minsan iniisip natin na, okay to, shortcut, sige, dito ako dadaan. Yung pala, mali na. No po, na dahil sa sobrang stress natin, gusto na lang natin mawala yung problema, gagawa na tayo ng mali. No po, na minsan dahil po sa problema, sa stress, no, lalayo na lang tayo sa Diyos. Mali po. No, kailangan nating alalahanin ano ba yung gusto ni Lord, no? Sa kabila ng lahat ng 'to, ano ba pinapagawa ni Lord sa akin? Saan ba dapat ako magpunta? No, ano ba dapat yung tahakin kong landas? Po, we are losing track when we're not on our senses. No? And ang sabi ni Lord kay Elijah, matapos niyang kausapin si Lord, then the Lord told him, "Go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus." Go back the same way you came. Kung paano ka nagpunta dito, paano ka nakarating na ikaw ay matagumpay, kung paano ka nakarating na ikaw ay may kumpiyansa sa sarili mo. No? Kasi galing siya ng victory, ng success. No po? Nawala lahat yun nung siya po ay nagka-problema. No? Kaya tayo, kapatid, alalahanin natin, wala tayo dito ngayon kung wala ang Panginoon. Alalahanin natin na saan tayo dinala ng Panginoon, ang layo na kumpara dati. Ngayon pa ba tayo susuko? No? Ngayon pa ba tayo magpapatalo dyan sa stress na yan, dyan sa problema na yan? No? Maliit lang yan, stress lang yan, ang Diyos natin malaki. Amen? So, go back the same way you came. No? Go back to your senses. Matauhan ka. No? Now, si Lord yung tumapik Uy, hindi ikaw yan, Prophet Elijah ka, ito ka. No? Anak kita. Kaya mong magampanan yan. Kaya mong malagpasan yan. No? Now, tinatapik din tayo ni Lord. Uy, anak, hindi ikaw yan, Papatalo ka pa dyan sa stress mo na yan. Dami mo nang napagtagumpay ang challenges, Ngayon ka pa ba magpapatalo? No? Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon na kaya mo yan, anak. Malalagpasan mo yan, anak. Pagsubok lang yan, stress lang yan. No? Now, it's okay to be stressed. Okay lang po na hindi maging okay. Basta, si Lord kasama natin. Amen. No? Si Lord kasama natin. And ang sabi dito, Psalm 37:23-24, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand." Kapatid, masistress tayo, no? Tayo po ay magkakaroon ng problema, mapapatid, madadapa tayo, mabubugbog tayo, no? Sa dami ng problema. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kasama natin siya.
No? Mas stumble man tayo, hindi tayo mapapatumba niyan. Hindi tayo magfo-fall. No? Makaranas man tayo ng pagsubok, hindi tayo matatalo niyan. Amen? Dahil ang Diyos ang kasama natin. At ang Diyos kaya niya lahat. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. No po, we just need to be in His direction. Amen. At kwento ko lang po sa inyo, no, paano nabuo itong preaching na to. Ang hard po nito, no, kasi po, ako po, I also experience this myself. No, na ako po ay na-stress. No, kasi ang stress, ano yan eh, pagka nagsabay-sabay na lahat, doon mo yan mafe-feel. Doon mo yan mafe-feel. At ako po, kwento ko lang sa inyo, ako po ay bukod sa nagmi-ministry, no, ito po yung aking ministry. Ako rin po ay nag-work, nagtatrabaho. No, po, nagtatrabaho din po. At ako rin po ngayon ay nag-aaral. Yan. Sama niyo po ako sa prayers. Nag-aaral po ako ngayon para po maging isang engineer. No, po, God willing. No, po, at sa aking pinagdaanan, hindi po siya biro pala. Mahirap po pala siya. No, dahil ano ko po, yung experience ko, para ko siyang gina-juggle. Alam niyo po yung juggle. Yung marami siyang bola na hawak. Tapos, isa-isa niyang inahagis. Kailangan niya masalo lahat. No? Ako po, sa aking pagja-juggle, di ko nasasalo lahat eh. May nalalaglag. At yung nalalaglag po ay yun pala yung pinaka-importante sa lahat. No po, nasa aking stress, sa aking problema, sabay-sabay. Yes, I'm here. Nandito pa ako. Pero hindi ko namamalayan, nako-compromise na pala yung time ko kay Lord. No? Nababawasan na yung oras ko. Minsan, di na ako nakapag-devotion. No po? Dahil busy eh. No? Kailangan kong gawin to eh. May mga kailangan akong unahin. No po? Prayer time ko kay Lord, minsan, mairaos na lang, di ba? Mali. Di ba po? At ito ang na-realize ko, we just need to be in His direction. Hindi ko po alam yung experience ninyo, pero ako po, ito ang experience ko. Maybe yung dala-dala nyo po ngayon is mas mabigat pa doon sa dinaranas ko. No? Pero ito ang word sa atin ni Lord. At ito ang masasabi ko, hindi natin kakayaning mabuhay nang wala si Lord. Amen. Hindi po natin kakayanin. Sige po, palakpakan natin si Lord. Talagang hindi natin kaya. Na po, okay lang yan, may problema ka, nai-stress ka, normal yan. Pero napakahalaga na kasama mo ang Diyos. Sa laban na to, napakahalaga na kasama natin ang Diyos dahil siya ang magpapanalo sa atin. Amen. Siya ang magpapanalo sa atin. And balikan po natin, no, tayo po'y matauhan na how can we get back to our senses para malabanan ng stress. Ano ang kailangan natin? Una po, do not isolate yourself. You need some help. Be aware of God's direction. Now, kapatid, tanong ko sa'yo, are you isolating yourself? Ngayon ba nararanasan mong i-isolate yung sarili mo? No? Hindi man natin aminin, pero nagagawa natin minsan. No? Do you isolate yourself? And do you need some help? No, kapatid? Do you need some help? Maybe sa buhay natin, masyado na nating kinakaya mag-isa. No? Na masyado na nating inaako lahat eh. No? Na dahil ang paniniwala natin, kaya natin mag-isa. Hindi po. We need some help. And are we still aware of God's direction? Nasa buhay natin, tuloy-tuloy tayo, alam pa ba natin yung tama? Nagagawa pa ba natin ang gusto ng Diyos? Are we still aware of God's direction? Now, if you're experiencing this, kapatid, no, if you are in the same page, no, if you're stressed, nakaranas ka ng stress, if this week, no, may kabigatan kang naranasan, no? Pwede ko po kayong imbitang tumayo ngayon. Can we all stand up? Ito po. At I'm inviting you to worship God right now. Worship Him as you are. No? Go back to who you are and worship Him. No? Worship Him with all your heart. Now let's worship God. Hallelujah. Come on, church, once again, let's worship our Lord. Can we lift our hands for Him? Can we sing this song? Hallelujah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look
I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how one more time we sing it out. This is how I fight my battles. 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 This is how it may look like. It may look like I'm surrounded. Yes, Jesus, we are surrounded by you, Panginoon. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Come on, we sing it out. It may look like I'm surrounded. Yes, Lord, I'm surrounded. Yes, Panginoon, hallelujah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you, Jesus. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, sa oras na to, maybe we are drained by these problems. We are drained by stress. No? Pwedeng tayo ay nasagad na. No? Pwedeng sinasagad na tayo ng problema na to. Wala na tayong pagkunan, wala na tayong paghugutan ng lakas dahil tayo mismo wala nang mailabas. No? Maaaring tayo ay sa sobrang dami ng problema magkasabay-sabay, tayo ay nauubos na. Pero kapatid, I'm telling you this, the Lord is here right now. The Lord is here and He is our strength. No, siya po ang magpapalakas sa atin, siya po ang magre-restore sa atin, siya ang magbabalik ng mga nawala sa atin, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan para malagpasan yung buhay natin, para malagpasan yung mga hamon sa buhay natin, para mapagtagumpayan na naman ang challenge na meron ngayon. And as we worship Him right now, patuloy tayong manalangin, patuloy natin siyang kausapin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, nandito kami mga anak ninyo, Panginoon. Lord, we're asking for your guidance, we're asking for your strength. And Lord, we thank you for all that you've done in our lives. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings. At salamat, Panginoon, sa lahat ng mga napagtagumpayan namin na dahil sa inyo, nandito kami ngayon. And Lord, hindi po namin kakayanin nang wala ka. Lord, hindi po namin kayang mabuhay nang wala ka. Lord, we need you in our lives, Panginoon. Lord, all we need is you alone. And Lord, sa oras na to, katagpuin niyo po ang bawat isa na nandito. Lord, lahat po sa amin dito, nagpunta ng church, Lord God, nagpunta sa bahay, sambahan niyo, naniniwala kami may purpose. Naniniwala kami na hindi po aksidente na nandito kami ngayon. Lord, na nandito ka ngayon. At Lord, katatagpuin niyo po kami. Mga kapatid, pwede ba nating itaas ang mga kamay natin sa Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Lord, nakikita niyo po ngayon ang mga anak ninyo, Lord God, nagtataas ng kamay. Lord, you know our hearts. Lord God, alam niyo po ang bawat laman ng puso namin. Lord God, alam niyo po ang mga pinagdadaanan namin. At Panginoon, isinusuko namin to lahat sa inyo ngayon. Dinudulog namin sa inyo, Lord, ano man po ang meron kami, ano man po ang dala-dala namin ngayon. Lord God, isinusuko namin ito sa inyo. All we want is you, Panginoon, na kayo lang ang maghari sa aming puso. Lord, kayo ang maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Para po ang aming buhay ay gumaan. Para po ang aming mga problema mapagtagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord God, ituro niyo po sa amin ang tama, Panginoon. Lord, ipakita niyo po sa amin ang tamang landas na tatahakin. And Lord, we want to please you. We want to magnify you in our lives. And Lord God, we love you, oh God. We love you. Panginoon, maraming salamat po sa paglabas namin sa church na to, Lord. We pray na samahan niyo po kami. Ang presensya niyo po, Panginoon, ang pinakamahalaga.
Be with us, Lord, at ingatan niyo po kaming lahat. Maraming salamat, Lord God. And Lord, this is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah.